Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa akin channel. Ito, magandang reaksyonan po, Ito hong tugon po mga kabida, reply o sagot po, ng Malacanang dito ho sa patikos po mga kabida ni Vice President Sara Duterte. Doon po sa plano hong pagbenta po mga kabida ng gobyerno ng murang bigas, sa halagang 20 pesos per kilo po mga kabida. Kung maalala po natin, binatikos po ni Vice President Sara Duterte yung plano po ng Department of Agriculture na ipatupad ito hong 20 pesos per kilo na pagbenta po ng bigas dyan po sa Visayas. Unang tanong po ng Vice Presidente po mga kabida, bakit po sa Visayas lang? Bakit wala ho sa Mindanao? Bakit wala ho sa Luzon? Na kung saan po ay lahat naman po tayo kumakain po ng bigas na mura, Okay? Matagal na po nating inaasam mga kabida na sana magkaroon po tayo ng 20 pesos per kilo na bigas. Na ipinangako po mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos during election campaign noong 2022, So, umabot po ng 3 years bago po ito ipatutupad po, mga kabida. Legit masyado yung mga tanong po, ni Vice President Sara Duterte, pero ang sagot po mga kabida ni Yusek Castro sa kanyang press briefing sa Malacanang, huwag daw nating pairalin ito hong crab mentality, Ito, pakinggan muna natin, ito hong si Yusek Claire Castro. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin. Ayun po. Ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Ayan. Huwag ho nating pairalin ang crab mentality. Yun siguro yung pananaw po niya, doon po sa batikos po ni Vice President Sara Duterte mga kabida. Para bang meron pong crab mentality itong si VP Sara, Ayaw po niyang mangyari po itong plano po ng gobyerno na magbenta po ng bigas, Actually, gaya ng sinabi ko po kanina mga kabida, legit masyado yung tanong, yung puna po ni Vice President Sara Duterte. Ito yung aking personal po na pananaw at comments po mga kabida, Para sa akin, hindi naman sa ganun na ina-apply po ni VP Sara yung crab mentality po mga kabida dito sa isyung ito. Ang sa akin lang po, legit kasi yung tanong po niya Unang-una, bakit po yung timing po ng implementasyon ngayon? Alam naman po natin na election period po ngayon, mga kabida. Pangalawa po, bakit sa Visayas lang po yung plano ho na magbenta po ng bigas? Bakit wala ho sa Mindanao? Wala ho sa Luzon? Kung tutuusin po mga kabida, dapat sa Mindanao Kasi nandyan po yung pinakamahirap po na mga probinsya, sa buong Pilipinas, mga kabida. Okay? Bakit po sa Visayas? Kaya natanong tuloy ni Vice President Sara Duterte, baka po nagka-problema po sila sa boto po dyan, Kaya nagkaroon po ng political color ito hong plano po ng gobyerno na magbenta po ng bigas dyan po sa Visayas. Alam naman po natin, Visayan region mga kabida, identified po yan, na Duterte country, Marami hong mga taga-suporta po ang mga Dutertes dyan. Okay? So, yun yung tanong. Legit masyado yun.
bakit iba yung treatment po ng Malacanang ho dito? Kaso sinabi po ni Jose Castro, wag ho nating pairalin yung crab mentality. Hindi naman yung crab mentality yung ipinairal po ni VP Sara eh. Tinanong lang po niya kung bakit sa Visayas lang, wala ho sa Mindanao, wala ho sa Luzon. At bakit itinaon po mga kabida sa election period. Okay? Kung tutuusin po kung plano talaga, seryoso talaga ito hong Marcos administration dito ho sa pagpapatupad po ng 20 pesos per kilo na bigas mga kabida, sana nung first year ng kanyang panunungkulan, ipinatupad sana ito, O di kaya yung pangalawang taon po. Bakit po ngayon lang at itinaon pa po sa eleksyon? Kasi kung titingnan po natin yung presyohan po ng bigas mga kabida, based doon sa datos po ng Department of Agriculture, okay? Nasa 38 to 54, kung hindi ako nagkamali, pesos per kilo, mga kabida. Now, ang tingin ko dito is parang sinasubsidize lang po ng gobyerno yung natira, kasi 20 pesos yung kanilang benta So meaning kung 38 pesos per kilo mga kabida yung presyohan po ng bigas sa merkado, most likely ang sinubsidize po ng gobyerno dyan is nasa 18 pesos po. Okay? Para ho may benta po ng 20 pesos per kilo po mga kabida yung bigas, Ang tanong po dito mga kabida, hanggang kailan po yung pag-subsidize po ng presyo po ng bigas? Okay? Long term po ba ito o hanggang matapos po yung election po? Yun yung tanong po eh. Hanggang kailan po kakayanin po ng gobyerno itong pag-subsidize po ng presyo po ng bigas para ho magmukhang 20 pesos per kilo mga kabida yung presyo po na ibebenta po dyan po sa merkado. Kasi ho, ang basa po ni Vice President Sara Duterte, hindi ho kakayanin po ng gobyerno na ipatupad po ito in a long-term basis. Okay? Kaya siguro, ito ho yung nakita ho nilang paraan at timing, at least short time lang po hanggang election o hanggang matapos ng election. Okay? Yun yung aking interpretasyon po dun po sa sinabi po mga kabida ni Vice President Sara Duterte. Okay? Kaya yun yung tanong Okay? Kung seryoso talaga itong Marcos administration na ipatupad po itong kanyang ipinangako nung campaign period, sana nung unang taon pa lang ng kanyang panunungkulan, inumpisahan na po. Okay? Para wala masabi po ang tao. Natural. Ngayon, election period, siyempre, magdududa talaga yung mga tao po mga kabida. Kung ano yung pagdududa ni Vice President Sara Duterte, yun yung posibleng pagdududa po ng mga tao. Bakit itinaon po sa election period? Diba? Tsaka bakit sa Visayas lang? Visayas lang ba ang kumakain po ng murang bigas? Sa Visayas lang ba nangangailangan yung mga tao dyan ng murang bigas? Hindi naman po siguro, Lahat po tayo sa Pilipinas kumakain po ng murang bigas. At gustuhin po natin na makabili po tayo ng murang bigas. Kagaya ng 20 pesos po na ipinangako po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yun lang yung nakita ko pong legit na mga tanong, At iniba po mga kabida ni Jose Castro. Okay? Hindi naman po issue yung crab mentality po dito, Sa tingin ko po hindi ho issue ang crab mentality po mga kabida. Yung sinabi po niya na dapat kung totoong leader, dapat tulungan po ang pamahalaan sa mga programa. Wala ho problema doon. Okay? Sinusuportahan po mga kabida natin itong programa po ng gobyerno. Basta, hindi lang po questionable yung timing. Okay? In fact, magpapasalamat po tayo sa mga proyekto po ng gobyerno, programa po ng gobyerno para ho sa taong bayan, para ho sa atin, mga kabida. Pero kaso lang po, questionable yung timing. Okay? Kaya, merong pagdududa tuloy na baka ginagamit lang po itong programang ito para ho sa
pag-inganyo po ng boto, ano, o pag-inganyo po ng mga tao, mga kabida, para bumoto po, ano, sa mga kandidato po ng gobyerno, ng Marcos administration, ano. Nabanggit nga ito ni Vice President Sara Duterte, baka po para po ito sa mga kandidato ho sa pagkasenador po ng alyansa, no? Kasi alam po nila, yung estado po ng positioning po ng mga ilang kandidato ho ng alyansa para sa bagong Pilipinas, mga kabida. Ano po? Okay? So, yan lang po mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at opinion patungkol ho dito?